Gusto mo rin mag-apply sa call center kaso nga lang kinakabahan ka kasi baka hindi ka makapasa sa mga interviews. Paano ko sabihin ko sa yung nag-survey ako sa mga interviewers at eto yung mga linyahan na talagang nakakapagpa-impress sa kanila. Welcome back to my channel, si Square Any Boy with 8 years BPO experience at nakatulong na sa libo-libong aplikante. Marami na na-hire and hopefully ikaw na ang susunod. For today's video, this is going to be a game changer because I'm not just going to share to you the step-by-step procedure kung paano mag-apply sa BPO. Sasamahan din natin yan ng mga sure hard tips para ma-make sure natin na makapirma ka ng kontrata, and at the same time sasabihin ko rin sa inyo yung 10 epektibong linya kung paano mai-impress yung mga interviewer. Kasi guys, kapag nag-apply kayo sa BPO, kailangan mag-stand out kayo. Kailangan ma-impress ninyo yung interviewer at itong mga linyang sasabihin ko mamaya ay talagang mauhuli ninyo yung kilite ng mga interviewer na yan. Make sure to watch this video until end kasi baka manalo ka rin ng iPhone 15 Pro Max at saka ng AirPods 3rd Gen. Damdama ko wala naniniwala sa'yo, si Kuya Renny Boy naniniwala ako na makakapasa ka rin dyan sa call center company na ina-apply mo. Kaya kung bago ka lang dito at gusto mo rin na mga ganitong uri ng content, don't forget to like this video at i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga paparating ko pa mga video. Before we start, shoutout sa nanalo ng 500 Gcash sa nakaraang video natin. Kung gusto mo rin manalo, comment lang sa baba kung gaano kapogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back to my channel. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Kuya Renny Boy, para magbigay na naman ng mga solid na tips para makapasa kayo sa BPO industry. Tandaan nyo guys, hindi dapat kayo kinakabahan pag nag-a-apply kayo sa call center kasi karamihan sa mga nag-i-interview dyan ay Pilipino lang rin at minsan nakakaramdam din yan ng intimidation sa pagsasalita nila ng English language. Minsan naku-curious din sila kung tama ba yung grammar nila, tama na ba yung choice of word na ginagamit nila. Kasi yung mga yan guys, hindi naman yan 100% na mga grammarian. Kaya lang rin naman sila tunog magaling is dahil araw-araw nilang ginagawa yan. Pero yun yung araw-araw rin nilang tinatanong yan sa mga applicants. Kaya parang kapag dinideliver na nila, hasang-hasa na nila kung paano sasabihin yung mga tanong na yan. Kaya yun guys, huwag kayong masyadong kakabahan kapag nag-apply kayo sa BPO kasi makaka-apekto yan sa magiging performance ninyo kapag ini-interview na kayo. Kasi yung iba, pag nasusobrahan sa kaba, nauutal, nagkakaroon ng mental block, dumadami yung communication breakdown, nag-i-stutter, tapos nagkakaroon ng dead air. Para ma-overcome mo yan, make sure mo lang na nagpa-practice ka kahit nasa bahay ka lang. So, pag-usapan na natin yung mga step-by-step procedure kung paano nga ba mag-apply sa BPO industry. Ang ganda kasi sa BPO guys, kahit wala kang call center experience, kahit wala kang degree, kahit high school graduate, tinatanggap po sa call center. Kaya marami talagang career shifter, yung mga lumilipat sa BPO industry ngayon. Biruin nyo, kahit OFW, kahit seaman, gusto nilang maging call center agent. So, ito na po ang iba't ibang steps kung paano mag-apply sa BPO industry. Okay, number 1, initial interview. Number 2, assessment. Number 3, final interview. Number 4, account validation. So, yung apat na yun guys, yung common na pinagdadaanan ng isang call center applicant. Pero guys, disclaimer, iba-iba po yan, depende sa company at minsan depende rin yan sa LOB or sa line of business ng ina-apply mo. For example, nag-a-apply ka sa chat support account, sa email support, or sa mga non-voice. Minsan may kasamang chat assessment yan or email assessment. Minsan naman, wala ng final interview, nakahalo na sa account validation at kadalasan mayroon pong mock call. And kadalasan din sa ibang BPO companies, nauuna yung assessment bago yung initial interview, tapos final interview. At kapag pinalad-palad ka, minsan wala na silang initial interview, lalo na pag ramping ang isang account, final interview lang, pwede ka na makapasa at makakuha ng job offer. So, tips muna tayo for initial interview. Initial interview guys, ito yung kadalasang unang process kapag nag-a-apply sa BPO. Huwag kayong kakabahan sa initial interview guys, kasi kadalasan, ito lang yung mga interview questions na maaari ninyo ma-encounter. You just need to be true to yourself, tapos kailangan nakasmile ka habang dinideliver mo yung mga sagot mo. And don't forget to use STAR method kapag nagko-compose tayo ng mga answers. Disclaimer ulit guys, hindi po pare-parehas. Okay, yung mga tinatanong dyan, minsan naiiba, minsan nadadagdagan. Okay, katulad na palagi ko sinasabi, iba pa rin po kasi yung prepared ka bago ka mag-apply para kahit papano hindi ka kakabahang sumagot sa mga ganitong uri ng interview questions. Isipin mo na lang guys, sa initial interview, inaalam lang ng interviewer kung kahit papano ba meron ka bang idea sa pagiging isang customer service representative, kung ano nga ba yung mga previous role mo, ano ba yung previous experience mo, ano ba yung mga characteristic na meron ka, ano ba yung personalities na meron ka. Yan po ang mga ini-evaluate kadalasan
sa initial interview. At syempre, kung meron kang work experience, pwede mo nang ibida dyan. Ayan na, binati ka na ng interviewer. Congratulations, you passed your initial interview. Congratulations sa'yo, bro. Next one is assessments. Sa call center kasi guys, may mga assessment din po, okay? Para ma-check yung typing skills ninyo, para malaman kung okay ba yung written communication skills ninyo. I-check dito guys yung English communication skills ninyo at syempre yung ability ninyo to assist customers via phone. Kadalasan po, ang mga assessment ay computer generated, meaning hindi po tao yung nag-e-evaluate niyan. Kaya wag po kayo masyadong kakabahan. Meron tayo tinatawag na SVAR, Versant, Harvard, Moodle, at marami pang iba. Actually, napakarami kong videos na makakatulong sa inyo kung paano makapasa sa assessment. I'll link it up there, makakatulong sa inyo yan. Basta ang pahala ni Kuya Renny Boy, pag nagtitake na kayo ng assessment sa call center, just make sure na loud and clear yung boses ninyo. Kapag binigyan ka ng oras ng computer na dapat nagsasalita ka lang, dapat kailangan wala kang pauses, wala kang dead air. Kasi kapag nadedetect ng computer na hindi ka nagsasalita, matik minus yun. And kadalasan, meron din mga problem solving, meron din mga fill in the blanks, at meron ding typing test. Kaya kung nasa bahay ka, habang nag-aantay ka ng application mo, mag-practice ka na mag-type sa bahay nyo pa lang. Pataasin mo yung words per minute mo. Kung wala ka naman desktop or laptop sa bahay, pwede kang mag-practice using yung Bluetooth keyboard. Marami yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Wala pa kayo yan, meron ako sa description sa baba. So good job bro, dahil nakapasa ka sa assessment mo. So waiting ka na ngayon sa final interview mo. Ito naman kadalasan yung mga tinatanong sa final interview. Ulitin ko lang, hindi po pare-parehas yung mga tanong sa interview. Pwedeng maiba, pwedeng may mga situational interview questions, meron mga behavioral, at meron din mga out-of-the-box question. Kung hindi ka pa ready sa mga ganyang uri ng tanong, I'll link it up there, makakatulong rin sa yan. Sa final interview kasi guys, minsan kasama na dyan yung account validation, tsaka yung tinatawag na mock call. Yung mock call guys, ito po yung parang role play, okay? Kunyari, yung interviewer magpapanggap siyang customer, at ikaw naman yung gaganap bilang isang call center agent. So, kadalasan naman meron binibigay na script or papel para ito po yung gagamitin ninyong guide sa magiging call flow ninyo. Kaya nga palagi ko sinasabi, bago kayo mag-apply, make sure na prepared po kayo. Kasi hindi na po reason sa call center ngayon na wala akong idea sa call center, wala akong alam sa ganito, hindi ko po alam kung paano mag-call flow na ganyan. Hindi kasi pwedeng ganun. Kung gusto mo pang mahasa yung skills mo kung paano mag-assist ng customer via phone, meron akong step-by-step procedure kung paano ninyo mapapasa yung mock call na yan. I'll link it up there, makakatulong rin sa yan. Always remember guys, don't let them know that you're gonna leave them soon. Wag mong sasabihin yung mga red flag answers. Wag ka rin magtatagalog. Okay, yung mga red flag answers na sinasabi ko, ito po yung mga may plano kayong mag-abroad someday, you're planning to continue your studies. Kasi ang dating nun sa kanila, aalisan mo rin yung company na yan in a short period of time, which is very wrong. Ang hinahanap po kasi ng mga call center companies talaga is yung mga pang full-time at yung mga may planong magtagal for a long period of time. So yun nga, nag-survey ako sa mga interviewers at ito po ang mga linya na talagang effective na nakakapagpakiliti sa kanila. When we say nakakapagpakiliti, talagang nakaka-impress sa kanila kapag naririnig daw nila to. Kasi guys, kapag sinasabi daw to ng mga applicants sa kanila, talagang nakaka-impress daw yan. Biruin nyo, wala kang call center experience, tas alam mo yung mga ganitong linyahan, alam mo rin kung paano gawin to, alam mo rin kung paano sabihin yan, ibig sabihin, dedicated ka talaga at nafe-feel nila na pinaghandaan mo yung interview. Ito daw yung mga linya na nakakapag-stand out sa mga applicants na walang call center experience at hindi gaanong magaling mag-English. So, nakapasa ka na sa final interview mo at mock call validation mo. Congratulations sir bro. Antayin mo na lang na tawagin yung pangalan mo para ma-discuss na sa'yo yung job offer mo kung saan nakasulat yung salary na makukuha mo, yung packages, allowance, kung meron man, at syempre yung training date na inaabangan mo. By the way guys, comment down sa baba kung gusto nyo rin makarinig ng tips kung paano makapasa sa training at nesting kapag na-hire na kayo sa BPO industry. Sobra guys, sobrang sarap sa feeling kapag nakapasa ka na, worth it lahat ng pagod mo, lahat ng preparation mo. Kumbaga, uuwi ka sa bahay ninyo na may ngiti at sasabihin mo sa parents mo, pasado po ako sa call center na ina-applyan ko. Magpapaburger ako. So yun guys, no, let's claim it. Kung naniniwala kang makakapasa ka sa BPO, comment down, yes, I can. At sa lahat ng mga BPO aspirants na kinakabahan pa rin at ayaw pa rin mag-try hanggang ngayon, okay lang yan. Sige lang, mag-binge watching lang kayo ng mga videos ko and hopefully makikita ko na yung comment ninyo na Kuya Renny Boy, ready na po mag-apply sa BPO industry. By the way guys, meron lang announcement sa lahat ng mga gusto mag-apply sa call center this month. I-try nyo po si VXI. Iruwi mo, magkakatrabaho ka na, magkakaroon ka pa ng iPhone 15 Pro Max or ng AirPods 3rd Gen. This is your chance to fill your 2024 with professional goals and maximum achievements.
Kaya sa lahat ng mga gusto mag-apply, i-click nyo lang yung link sa description. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa video ni Kuya Renny Boy. Sa lahat ng mga gusto mag-apply sa call center guys, na kinakabahan pa rin hanggang ngayon, isipin ninyo lahat ng mga call center agents na nakikita ninyo naglalakad-lakad dyan, nung nag-uumpisa yan, hindi rin yan magaling. Nakaramdam din sila ng kaba nung nag-a-apply sila. Pag nag-a-apply kayo, samahan nyo lang ng dasal at syempre baunin ninyo lahat ng mga tips ni Kuya Renny Boy. By the way guys, congratulations sa lahat ng mga graduates sa Bowmans Academy Batch 27, sa lahat ng mga gustong umabot sa Batch 28, pwede pa po, at yung Batch 29 natin mapupuno na. Kaya sa lahat ng mga gustong mag-enroll, comment na sa baba ng #scholar at i-PM nyo ako ngayon sa Facebook page ko, Kuya Renny Boy Official, at kita-kits po tayo sa paparating nating call center training. Marami na nakapasa, libo-libo na na-hire, and hopefully kayo na po ang susunod. Makatanggap ka na ng e-certificate, mayroon ka pang job assistance guaranteed, at itry nyo na si VXI para magkaroon na kayo ng chance ng manalo ng iPhone 15 Pro Max at ng AirPods 3rd Gen. Shoutout sa lahat na nagpap-shoutout dyan. God bless us all.